Panoorin niyo itong video na to. Alamin natin kung bakit nagpaputol si Manong ng kanyang wedding ring. Tara. Ito na si Manong. Habang kinakausap niya yung kasama niya, nilalagyan ko ng protection yung kamay niya para hindi masugatan. Sinubukan kong gamitan ng mano-manong cutter. Bantaon mo na nga. Masakit din eh. Wow. Hindi kinaya ng mano-manong cutter. Kaya gagawa tayo ng panibagong paraan. Kaya kumuha tayo ng medyo makapal na protection sa kamay para hindi masugatan yung daliri ni Manong. Ayan, nalagyan na ng protection. Namitan natin siya ng cutter na electric kasi hindi po kaya ng mano-manong cutter. Kaya ito yung ginamit ko na tools. Habang kinakating ko, medyo umiinit yung stainless. Mahirap pala pag stainless yung alahas mo. Mahirap putulin. Hindi kagaya ng silver na kahit ordinaryong cutter lang makakat mo na. Kaya kung pwede, kung mag-alahas kayo, huwag na lang stainless. Ayan, sinubukan ko ulit na i-cutter ng mano-manong cutter, pero hindi pa rin kinaya. Kaya ito na lang muna yung ginamit ko. Kasi talaga hindi kaya putulin ng pang-cutting ng bakal. Mahirap katingin yung stainless kasi kung pidiin mo yung sander, talagang umiinit siya. Kaya daan-dahan ko lang na sinasander. Ayun, malapit na. Ayun, sa wakas na putol na rin. Medyo nakahinga na yung si Manong. Ito na, dahan-dahan natin ibuka yung sing-sing ni Manong. Oops, muntik na masugatan si Manong. Natawa pa si Manong nung tinanong ko siya kung ilang araw niya tiniis tong sing-sing niya. 3 days na palang iniinda ni Manong yung sakit sa kamay niya. Yun palang dahilan kung ba't pinaputol ni Manong yung kanyang wedding ring. Salamat sa panonood.